Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng ang balita ngayon. Pahayag ni Manny Pangilinan, MVP, isa sa mga business leaders sa country. Babala niya epekto sa ekonomiya itong talamak na korupsyon pag hindi ito maagapan. MVP, nagbabala, babagsak ang ekonomiya kung hindi tutugunan ang korupsyon. Matindi yan. Nagbabala si Manuel V. Pangilinan, chairman ng Metro Pacific Investment Corporation, na posibleng humantong sa pagbaba ng credit rating, paghina ng ekonomiya, at pagkawala ng tiwala ng mga mamumuhunan kung hindi agad aaksyonan ng gobyerno ang lumalalang isyu sa korupsyon. Sa kanyang talumpati sa Financial Executives Institute of the Philippines, sinabi ni Pangilinan na seryoso ang sitwasyon, ngunit maaari pa itong marisolba sa tulong ng mga profesional at institusyong handang manindigan para sa integridad. Ito yung kanyang exact word. Nananatili akong tahimik tungkol sa isyong ito, pero kung papayagan ninyo ako, sasabihin kong ito ay problemang malulutas. Ngunit sa mahabang panahon at sa tulong ng mga taong narito sa bulwagang ito. Ayon kay MVP, ang ekonomiya ay tiyak na maaapektuhan kapag kulang o pabaya ang tugon ng mga institusyon. Sabi niya, dahil sa laki ng halagang nasasangkot, tiyak na magdurusa ang ekonomiya at posibleng bumaba ang credit rating ng bansa kung mananatiling mahina ang tugon ng mga institusyon. Binigyan din ni Pangilinan na hindi sapat ang mga batas laban sa katiwalian kung kulang sa mga profesional na may kakayahan at katapatan. Hindi lang ito tungkol sa paghuli ng mga magnanakaw. Kailangan ding nating punuan ang mga puwang sa sistema sa tulong ng mga profesional na may kakayahan at katapatan. Nabubuhay ang korupsyon hindi dahil matalino ang masasama, kundi dahil wala ang mabubuting tao. Dagdag pa ni MVP, ang kakulangan ng transparency at pananagutan ay paulit-ulit na nagpapahina sa mga ekonomiya, isang aral na napatunayan na noong 1997 Asian Financial Crisis. Sabi niya, hindi makakamit ng mundo ang tunay na kaunlaran kung talamak ang korupsyon. Walang gobyernong makapaglilingkod ng tapat sa mamamayan kung hinahayaan nitong mamayani ang katiwalian sa sarili nitong hanay. Correct. Sa huli, nanawagan si Pangilinan para sa transformative leadership at kulturang inuuna ang katapatan kaysa kita. Mahalaga ang kita, sabi niya. Kailangan nating umunlad. Ngunit mas mahalaga kung papaano ito nakakamit. Dapat laging manguna ang katapatan, magsimula sa itaas ang integridad, at mula sa ibaba itatayo ang tagumpay. Galing! So, salamat MVP. Chairman Metro Pacific Development Corporation. Agree ako sa sinasabi niya. Yung sinasabi ni MVP, ganyan din yung pronouncement ng Bangko Sentral kahapon ba yun o the other day. Naging honest ang Bangko Sentral dahil sa talamak na isyu ng korupsyon. Ang Pilipinas hindi niya na makakamit ang economic growth target this year. Hindi ko alam kung ilang percent
more or less nasa 6% siguro ang economic growth forecast. So dahil sa issue ng corruption, wala na. Lower than the target. Ganon din ang sinabi ng US, Philippine Ambassador to the US, Ambassador Romualdez. Apektado ang investment climate sa Pilipinas dahil sa yung mga US investors na nagplanong mag-invest sa Pilipinas, wala na. Nagiging wait and see attitude. Depende sa ginagawa ng gobyerno, paano nila ma-resolve itong issue ng korupsyon. Yung sa 1.7 trillion na wealth o market capital na biglang nawala, although sinasabing fake news daw yun, marami ang nagsasabi ngayon, nagpapakita ng data from Philippine Stock Exchange na totoo yun. Actually, yung isang naipakita, from February to October this year, 3.6 trillion pesos ang nawala sa capital market. Ganyan na po kalala ang sitwasyon sa ating bansa at I don't know kung gaano o ano ang gagawin ng gobyerno paano ma-stop yung pag-alis ng mga mamumuhunan sa bansa. Sa ngayon, sa aking opinion lang, kulang na kulang ang ginagawa ng gobyerno pag-address sa korupsyon. Yung ICI nila, investigation, wala. Marami, isa ako, sa hindi naniniwala dahil, ayun, biglang nag-resign si Mayor Magalong na nagbibigay sa kanila ng credibility. Ngayon, wala na. Tapos, nakakapagtaka yung ginagawa nilang private hearing ang kanilang mga pagdinig. Bakit ayaw ipakita sa publiko? Dito naman sa mga politiko na nasasangkot, hanggang kay Saldico lang ang pinapangalanan, kailang si Saldico naman, hindi naman nila pinababalik sa bansa. Pinapabayaan lang na he is free to move. Dahil ang passport niya, intact pa rin. Walang ginagawa ang gobyernong ito. Kaya, dito mo makikita yung kulang sa commitment o seriousness ng gobyerno para mapanagot ang mga nasasangkot sa katiwalian dahil pinapabayaan lang nila ang isang Saldico na malayang gumagalaw sa iba't ibang bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito.